Nakakita na ba kayo ng ganito kahabang isda? Yes, tama, isda yan at hindi yan ahas, pero mukha siyang ahas kasi nga mahaba siya. So ang tawag niyan dito sa amin ay nipa-nipa, at kung i-search mo yan sa Google, nipa-nipa fish ang nakalagay doon. So hindi ko alam kung anong tawag niyan sa Tagalog at hindi ko rin alam kung anong tawag niyan sa English. Dalawang klase nga yung ganitong mahabang isda dito sa amin. Ito nga yung nipa-nipa at yung isang klase naman ay tinatawag naman yon na ubod. Yung ubod naman ay medyo mas okay na kainin yon kasi hindi siya masyadong matinik, at kung meron man siyang tinik ay hindi ganon katitigas. Ito kasi sobrang tinik nito at saka yung tinik nito ay matitigas din. So medyo mag-iingat ka kapag kakain ka nitong nipa-nipa kasi pag natinik ka nito ay lalagnatin ka lang naman at hindi ka lang naman niya patutulugin hanggat hindi mo natatanggal yung tinik nito sa lalamunan mo. Pero kahit na nga sobrang tinik nito ay napakasarap din ito, lalo na kung gagataan at lalagyan mo yan ng curry powder. Kaya for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano namin to niluluto dito sa amin. At kung sakali nga na itatry nyong lutuin ito ay medyo hasain yung mabuti yung kutsilyo ninyo kasi nagulat ako na ang ganit pala ng balat nito. At dahil mahabang klase ng isda nga to ay pinagputol-putol ko lang yan at hindi ko na nga isinama itong pinakabuntot niya kasi wala na rin naman yan laman at puro tinik lang. At ganito nga pala yung pinakaitsura nung laman niya sa loob at ganito nga pala kalaki yung mga putol na ginawa ko dito para mas madali ko rin siyang mailuto. Etong ang ginagawa ko ay para maputol-putol yung pinakatinik niya sa loob para naman kapag halimbawa na matitinik tayo nito ay hindi na siya ganun kasakit. Sabi nila, di ko lang alam kung totoo. Charis. At nung magatlaan ko na nga yan ay ganito na yung magiging itsura niya. So hinugasan ko lang yan ulit at saka ako naman yan itinabi dahil ako naman ay magpe-prepare ng mga ingredients na gagamitin ko. At dahil ginataan nga to ay nagready lang ako ng 2 nyog at pagkatapos ay humingi naman ako dito sa kapitbahay ko nitong mga tanglad. Dito sa amin kapag mga ganitong klase ng luto talaga ay hindi po pwedeng mawala itong tanglad. Mabuti na nga lang at merong tanim itong kapitbahay ko kaya dito na lang ako nang hingi sa kanya. Ginupit ko na nga lang yan dahil nung sinubukan kong bunutin ay sumasama lahat ng mga tanglad na yan ay naku baka mamatay naman ay wala na akong hihingiin. At nung makahingi na nga ako ng mga tanglad ay etong nyog naman yung inasikaso ko kasi ito talaga yung isa sa pinakamatrabaho kapag gusto mong kumain ng mga ginataan kasi bukod nga sa pagbabalat niyan, kukuskusin mo pa yan at saka mo pa yan pipigain para makakuha ka ng gata. At nung ma-ready ko na nga lahat ng mga kailangan ko ay nagsimula na rin akong magluto. Inilagay ko nga lang pala itong mga nipa-nipa dito sa kawali at saka ko naman sunod na inilagay itong mga panakot na hiniwa-hiwa ko kanina. Ipinaibabaw ko nga lang itong mga luya, sibuyas, bawang at saka itong tanglad. At pagkatapos ay naglagay na rin ako ng suka, toyo, 2 pisong dahon ng laurel, pamintang durog at etong pinakasabaw niya o etong pinakatubig na gagamitin ko ay itong pangalawang piga ng gata. At pagkatapos ay naglagay na rin ako dyan ng 2 kutsarita ng asukal para naman pambalanse ng lasa. Dito ko na nga yan isinalang sa may tapugan kasi mas masarap kung dito mo siya sa kahoy lulutuin at medyo matagal-tagal din kasing lutuin to kasi paiigahin mo pa yung mabuti at saka mo pa yan lalagyan ng kakang gata. At pagkalipas nga ng mga ilang minuto ay nagsimula na rin yung kumulo kaya hinayaan ko lang yan na kumulo ng kumulo para malutong maigi itong mga nipa-nipa. At kapag ganito na nga na naiga na yan o natuyo na yung pinakaunang sabaw na inilagay ko ay tsaka ko naman inilagay itong kakang gata. At dahil gabi ko na nga to niluto ay nilagay ko muna sa ref itong kakang gata kaya ayan tignan yung namuuna nga. At nung mailagay ko na nga yung pinakakakang gata ay sunod ko namang inilagay itong curry powder. Ano ba talaga yung totoo? Curry o curry? O basta bahala na kayo, basta yan inilagay ko na yung curry powder. So yung paglalagay naman ng ating curry powder ay tatansyahin lang natin yan kasi hindi masarap kapag sobrang dami yung mailalagay natin na ganito. At yung ganito karaming curry na inilagay ko ay saktong-sakto lang yung pinakalasa niya, hindi siya ganun katapang at hindi rin naman siya matabang. At pagkatapos ko ang mailagay yung mga curry powder ay tinimplahan ko na rin yan. At pagdating naman sa pagtitimpla ng ating mga niluluto ay bahala na tayo doon kasi syempre iba-iba naman tayo ng panlasa at iba-iba naman tayo ng mga panimplang ginagamit. Syempre kung saan tayo mas hiyang na brand, yun yung gagamitin natin, di ba? At nung matimplahan ko na nga yan, ay hinayaan ko lang kumulo ng mga ilang minuto at nung medyo nag-reduce na nga o nabawasan na yung pinakasabaw niya ay eto na't luto na ang aking nipa-nipa curry. At dahil luto na nga ang ating ulam para sa hapunan, ay ano pa bang gagawin? Ay di kumuha na nga kayo ng kanin nyo dyan at samahan nyo naman akong kumain. At sa mga hindi pa po nakakatikim ng ganitong klaseng isda at ganitong klaseng luto, ay sana po magkaroon ng chance na makatikim kayo ng ganito kasi masarap po talaga. At doon naman sa may mga paborito nito pero nasa malalayong lugar at walang available na nipa-nipa dyan sa lugar ninyo, ay pasensya na po kayo at maglaway muna kayo for today's video. Pero katulad nga ng sabi ko kanina na kapag
kumain kayo nito ay dapat mag-ingat kayo na huwag kayong matitinik talaga at himayin yung mabuti yan kasi mahirap matinik nito ay naku lalagnatin talaga kayo. Pero syempre bilang napakahilig ko nga sa lahat ng luto sa gata ay pagtsatsagaan ko talagang kainin yan at walang tinik-tinik sa akin day. At yan lang po muna for today. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay natakam ko kayo sa aking latest vlog. Thank you!